Paano ayusin ng rice cooker na walang power at nasusunog yung kanin? Pag plug mo dito ay agad nakakook. Paano nga ba ayusin? Ang sabi ng may-ari, biglang nawalan ng power. Ngayon subukan natin, meron tayong extension, i-plug ko yung ating rice cooker. Ito po, wala pong power yung kanyang warm at cook natin, hindi rin umiilaw. Usually, problema po nito ay thermal fuse. Sa lahat po ng ginagawa natin, yan, plug mo for safety bago mo kalikutin sa ilalim. Okay? So, kapag walang power, usually thermal fuse. Sabi ng iba, pwedeng i-bypass. Ibig sabihin ng bypass, pwede mong alisin yung thermal fuse. Para sa akin, no, sa tagal ko nang gumagawa, kapag inalis mo yung thermal fuse, ay napakadelikado po, mga repairman, no? So, kukunin ko po yung thermal fuse ng rice cooker para may idea po kayo kung anong itsura. Ito po siya. Value po nito ay 180 degrees Celsius, 10 ampere. Ngayon, papalitan po natin. Ito po, magkano? Sa online, nasa mga 12 pesos. Siyempre, kung bibili ka sa shop, may patong na po yan, no? Dahil nga, siyempre, kailangan din nilang, kumbaga, pumatong na, ng konting pagkakakitaan. Okay, sa akin, benta ko po rito ay 35 pesos. Okay, sa iba, 25 pesos. Kung minsan malayo pa yung pinanggalingan, bumibiling thermal fuse, binibigay ko na lang sa iba, ay sa kanya. Okay? So, bali ito po, yung thermal fuse na sinasabi ko, kapag walang power, thermal fuse agad po yung papasok, yung ating papasok sa utak natin. Ito po yung thermal fuse. Okay? So, paano nga ba tanggalin to? Siyempre, hindi mo siya mahuhugot sa loob. Alisin mo to. Kapag tanggal mo yan, alisin mo dito yung kanyang dalawang tornilyo. Okay, kapag sira po dito, meron din nabibili, mga repairman, no? So, lahat ng pyesa ay may nabibili sa online. Okay, tawag po dito ay female plug o female rice cooker plug ang tawag po dyan. Okay? Ayan po yung sinasabi kong thermal fuse, no? Kapag kasi hindi mo inalis yan, mahirapan ka. So, alisin mo dito. Tapos, kapag tanggal na yan, alisin mo yung tornilyo, ito po yung sinasabi kong thermal fuse. Okay, napakadaling palitan po, kahit babae po kayo, alam nyo ayusin, no? Ito pong block na yan, lock po sa loob yan, yung dalawang tornilyo na inalis ko. Ngayon, alisin natin, para may lagay po natin yung bago. Alisin mo rin dito, kung paano mo tinanggal, ay ganun din ibabalik. Okay, so pagtanggal ng tornilyo, ito po siya. Alisin mo yung thermal fuse. Ito yung thermal fuse, mga repairman. So, check natin kung tama nga ba yung sinabi ko. So, yan po, no? 10 ampere, 185 Celsius. Okay lang yan, no? Kahit 180. So, ngayon, alisin po natin to. Kukunin natin yung insulator, no? Or yung white insulator po na yan para magamit pa. Pero bago yung testerin muna natin kung talagang thermal fuse yung problema. Baka naman plug yung problema, no? Ayan po. Tester natin. Select ng X100. Magkabila, ayan po, walang reading, no? Kapag walang reading, thermal fuse po yan. Ito po yung ating bago. Okay, meron na pala siyang insulator, no? Kahit wag nang ilagay yung luma. Ngayon, subukan po natin. Ayan, may reading, mga repairman, no? Kapag may reading, ibig sabihin, buo ang isang component or buo yung isang linya. Okay? So, bali, lalagay natin, ito po, yung kanyang maliit na hose, no? Okay, so kailangan po natin ipagkasya dahil nga po kung minsan magkakaroon ng grounding or ground. Okay, so kung paano po tinanggal ng isang unit ay ganun din po ibabalik. So ngayon nilahin po natin para maipasok sa gitna. Okay, ayan po, nailagay na natin. Ngayon ibabalik na po natin. Ito po yung tornilyo na sinasabi ko kanina na kung paano po tinanggal ay ganun din po ibabalik. Okay, so tapos sigpitan po natin dito. Ngayon ipapasok na po natin dito. Ito, mga repairman, no? So, pwede mong i-share yung video para hindi mo makalimutan yung ginagawa mo. At least may idea ka na, mga repairman, kung paano gawin, no? Okay. So, ngayon po, igpitan natin. Ayan. So, ngayon, ipapasok natin dito yung sinasabi kong lock kanina dalawa. Ayan. Tapos, lalabas po natin. Kung paano mo tinanggal, ganun mo rin ibabalik. Okay? Maganda, i-video mo yung ginagawa mo, no? Pwede mo rin i-post para papanood din po ng mga followers po ninyo. Okay, sa lahat ng ginagawa po natin, okay lang kahit na i-post yung video niyo. Siyempre, sa inyo po yan, video nyo, vlog nyo. Okay, so ngayon po, nakilagay na yung lock. Ngayon, ibabalik na po natin. Ito po yung sinasabi kong kaninang block, no? Kasi tornilyo po yan, kailangan po natin na ipares. So, i-deal lang po sa loob yan. Okay, so napakadali pong ilagay ito, mga repairman, no? Ayan, no? Meron dalawang tornilyo. Ito yung dalawang tornilyo na inalis ko kanina. Okay, so walang cut yung video, pansin niya, no? Tuloy-tuloy lang po tayo yung bunganga ko, no? Ayan, so hindi po ako mapapagod sa inyo sa sa salita, no? Para may idea po kayo. Ang gusto ko talaga, malinaw po ang inyong panonood, no? Kay Jeff Repairman. Okay, so hindi ko na ibabalik yung cover po nito, no? Para masubukan na po natin.
Okay, so ito po yung thermal fuse. Ngayon, yung issue po nito, sabi ng may-ari, walang power kasi nga thermal fuse yung problema, no? So ngayon, ibabalik ko na po. O ngayon, hindi naman siya didikit dito, so safe naman siyang subukan. Okay? So ngayon mga repairman, ito na yung ating plug. Kanina wala pong power to, ngayon i-plug natin sa outlet. Ayan. So nagka-power na po, pero nakakook kagad. Okay, kapag nakakook kagad, kahit hindi mo siya dinidiin, ibig sabihin masusunog yung kanin. Okay, so hindi po thermal fuse yung problema kaya nakakook kagad. May ibang problema po ito. Yung problema po nito ay i-unplug ko muna para may turo po sa inyo. Ito po yung problema niyan. Okay? Ito po yung problema kaya nag-cook kagad kahit na hindi mo siya dinidiin. Okay, paano kapag walang thermal fuse? Masusunog po yung rice cooker pati bahay ninyo. Yun po yung sinasabi ko. Kaya nasira yung thermal fuse kasi ito po ay nagrekta. Nagrekta po ito. Yung pyesa po sa loob. Kapag nagrekta po yan, walang thermal fuse, ano mangyayari? Tuloy-tuloy sa pag-init hanggang masunog po yung wire, yung cordon, hanggang masunog po yung bahay po ninyo. Napakadelikado. Okay? So ngayon po, hindi ko na patatagalin. Paano nga ba ayusin yon? Pero bago yun, isang subok pa. Ayan mga repairman, no? Nakakook kagad, umiilaw. Ayan, no? Nakakook kagad. Okay? Yan, plug po natin. So ngayon, ito po gagawin natin, no? Ang dapat mo lang gawin mga repairman ay kalasin mo dito. Ito pong maliit na yan, no? So sa lahat po ng ginagawa natin, yan plug mo. Okay, so alisin mo lang yung washer. Wala kang ibang gagalawin kundi alisin yung washer. Okay, so pwede mong i-share sa iba para may idea din. Pero yung iba, hindi po sinasabi to mga repairman, no? Tayo lang. Okay, so alisin po natin to. Tapos tanggalin po yung washer na to. Yung washer po na to, hindi na magagamit dahil nga po nasira na po na to, no? Ngayon, sa pagbalik po, ihigpit lang mahayos. Mas mahigpit, mas maganda. No, para tumulak po yung kanyang contact. Kapag nalaman niyo to mga repairman, no, pwede ka na kayong magtanggap ng ganitong klaseng issue na nasusunog yung kanin. Okay, kapag kasi sunog yung kanin, ibig sabihin po ay nakarekta po dito yan. Ayan, no, higpitan natin gamit ang plier. Ngayon, subukan na po natin, no. Walang kachong video. Okay, mas mahigpit, mas maganda. Ayan po, mahigpit na. Ngayon mga repairman, subukan na po natin yung kanina ng nakakook kagad. Ngayon po ay subukan na po natin. Pag plug ko sa outlet, nakakook pa rin. Okay, kapag nakakook pa rin mga repairman, test rin na po natin. Talagang papakita po sa inyo yung sikreto. Naka X100 po tayo. Test rin po natin, no? Sa magkabila dito. Okay? So, ayan po, may reading, oh. Dapat wala pong reading yan sa magkabilang terminal. Kapag may reading mga repairman, ang dapat natin gawin, kapag natanggal na po yung washer, ang gagawin po natin ay ayun pala, oh. So, nakatanggal pala yung kaninang inalis po natin, no? Ayan, so hindi ko na napansin dahil nga po may kumakanta dito. Ang pangit po ng boses mga repairman, no? Napakaingay. Ayan, siguro po naririnig nyo, no? Ayan, joke lang, no? Baka makapanood po yung vlog natin, joke lang. Ayan, so bali ito po yung natanggal. Ipapasok po dito yan. Yung inalis ko, yung washer lang. Ayan, no? Para siyang butil ng bigas mga repairman. Ibabalik po natin, no? Kaya tuloy-tuloy po yung aking boses kasi para hindi nyo marinig yung kumakanta, baka ma-violation po tayo. Okay, so bali ipapasok na po dito. Kailangan diretso po yan, no? Huwag po mahuhulog yung butil na yan or yung maliit. Okay, so yun po yung hindi ko napansin. Ko. Ayan po, higpitan ng maayos, mas mahigpit, mas maganda. Ito po, sigurado, ayan, no? Nakapasok ng maayos, diretso lang po yan, yung maliit na butil na yan. Ayan, no? So makikita po ninyo, talagang pasok na pasok yung maliit na butil na yon. Okay? So ngayon po, subukan na po natin. Yung kanina pag-plug mo nakakook kagad, ngayon ay dapat warm muna. Pag warm muna, ibig sabihin po okay na. Ayan, okay na mga repairman, no? So ngayon, i-press mo yung gitna at diin natin. Ayan, dyan pala magkukook. Ayan, ang galing mga repairman, no? Okay na.